Marshall Pick, Kabanata 5777. Nasa panganib ng pagbasak ang Six Direction Array. Hindi pinansin ni Mona Ye ang mga tingin, puno ng hinaing at galit ang kanyang puso. Ganito na naman palagi. Hanggat kalaban niya si Yang Kai, kahit na mas malaki ang kanyang lakas kaysa sa kanya, maaari pa rin niyang maging sanhi ng pagsabog ng kanyang mental na estado. Ito ay dahil kung hindi niya matalo si Yang Kai, makakatakbo siya, at makakatakbo rin siya ng napakabilis, kaya maraming beses na niyang tinitiis si Yang Kai. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi niya ito kayang tiisin at hindi na siya maka-atres. Yang Kai. Muling umungal si Mona Ye habang pinalakas niya ang intensity ng kanyang mga pag-atake, na naging dahilan upang lalo pang ma-pressure ang Six Directions Array na pinamumunuan ni Yang Xiao. Ang 6 na 8th grade masters ay nakabuo ng battle formation, at sa tulong ng kapangyarihan ng Flowing Time Divine Palace, halos hindi nila kayang makipaglaban kay Mona Ye, ngunit sa sandaling ito, hindi nila maiwasang maramdaman na hindi sila kalaban para sa kanya. Ang isang galit na Royal Lord ay tunay na hindi isang taong dapat ipagwalang bahala. Ang Flowing Time Divine Palace, na binago ng hindi mabilang na mga tagumpay sa labanan ni Yang Xiao at Yang Zhu, ay hindi gaano mas malakas kaysa sa battleship ng Dawn Squad. Sa sandaling ito, kahit na ang lahat ng mga panlaban nito ay aktibo, ito ay nanginginig pa rin ng malakas, na may mga bitek na lumilitaw sa ibabaw nito. Nakaramdam din ng labis na pagkaagrabyado si Yang Xiao. Ang lalaking ito na si Mona Ye ay sinisigaw ang pangalan ng kanyang kinakapatid na ama at galit na sinusubukang patayin siya, ang kanyang kinakapatid na anak. Anong klaseng loika ito? Bilang isang anak, dapat ba niyang protektahan ang kanyang ama? Anong tawag mo sa tatay ko? Habang umaalingaw-ngaw ang kanyang boses, lumitaw ang mga alon sa hangin, at si Yang Kai, na nakatakas na, ay biglang lumitaw muli, hawak pa rin ang umaagos na ilog sa kanyang kamay. Sa ilalim ng maingat na mga mata ng lahat, marahan niyang nakipagkamay at isang dosina o higit pang mga figure ang agad na lumipad palabas mula sa ilog. Nang tumingin ang lahat, nagulat silang lahat. Ito ang 12 ng mga territory lords na natangay sa ilog. Gayunpaman, sa ilang paghinga lang, ang 12 ng ito o higit pa sa orihinal na buhay na territory lords ay namatay na lahat. Higit sa lahat, walang mga sugat sa kanilang mga katawan, at ang kanilang mga ekspresyon ay napakapayapa, na parabang ninakawan sila ng kanilang mga buhay sa kanilang pagtulog. Ang mga master ng Black Ink Clan ay nagulat lahat. Nagamit ni Yang Kai ang kakaibang ilog na iyon para pumatay ng pseudo-royal lord, kaya ang mga territory lord na ito ay natural na mapapahamak na mamatay kapag sila ay natangay sa ilog. Ang ikinasindak nila ay kung paano namatay ang territory lords na ito. Ang hindi alam ay ang pinakamalaking takot. Ang paraan ni Yang Kai sa pagpatay sa mga territory lord ay talagang nakakatakot. Sa sandaling lumitaw si Yang Kai, ang ilang pseudo-royal lords na humahabol sa kanya kanina ay umatake, nagpapadala ng malalakas na secret techniques na tumawid sa kawalan. Ang figure ni Yang Kai ay kumikislap habang ang kanyang space principle ay mabilis na nagbabago. Pagkatapos ng ilang mga hampas, siya ay walang pakundangan na kumawala sa paligid ng pseudo-royal lord na ito, umuubo ng dugo habang siya ay nagmamadali patungo sa isang tiyak na direksyon. Sa direksyong iyon, ang 12 ng mga territory lords na bumuo ng sarili nilang battle formations ay biglang mukhang nawalan ng mga magulang. Paanong hindi nila alam kung ano ang gustong gawin ni Yang Kai? Sariwa pa sa kanilang isipan ang mga pangyayari noon. Mainit pa ang katawan ng mga namatay nilang angkan, ayaw nilang mamatay dito. Nang makita si Yang Kai na sumugod sa kanila, ang 12 ng mga territory lords ay malapit ng umatras, ngunit sa sandaling ito, biglang lumitaw si Thunder Shadow na sinamantala ang kaguluhan upang itago ang sarili. Ang mga Thunder Spots ay kumikislap sa buong katawan nito, at kasama ito bilang sentro, isang higanteng bola ng kulog ang biglang sumabog, tulad ng isang lambat ng kidlat na nakabalot sa isang lubad, na naging dahilan upang tumigas ang lahat ng territory lords. Sinasamantala ang pagkakataong ito, ang mga masters ng human race sa direksyong iyon ay nagsimula ring salakayin ang mga territory lords na ito. Ang mga masters ng human race na ito ay karaniwang binubugbog dahil kailangan nilang mag-set up ng isang defensive line upang protektahan ang pagsulong ni Xiang Shan, kaya hindi sila makagalaw sa gusto nila. Sa pagharap sa mga pag-atake ng mga master ng Black Ink Clan, kadalasan ay nasa defensive sila. Buti na lang at sa tulong ng mga battleship na dala nila, nakapagpumilit sila hanggang ngayon. Ngayong nagkaroon na sila ng pagkakataong umarte, natural na hindi na sila magdadalawang isip. Ang mga pamamaraan ng Thunder Shadow at ng mga human race master ay naging sanhi ng pagkawala ng dosenang territory lords ng kanilang pinakamahusay na pagkakataon upang umatras.
Nang sumugod si Yang Kai, tinangay sila ng malaking ilog at agad na nawala ang dosenang territory lords. Ang eksenang ito ay nagdulot kay Mo na Ye na makaramdam ng kirot sa kanyang puso habang siya ay umuungal. Yang Kai, ang lakas ng loob mo. Sa kabilang banda, ang Six Directions Array na pinamumunuan ni Yang Xiao ay nasa bingit ng pagbagsak, at ang pressure ay tumataas. Nakaramdam siya ng labis na kalungkutan sa kanyang puso. Oo naman, sa pagkakataong ito, nagpunta siya rito para protektahan ang kanyang foster father. Sa kabilang panig, si Yang Kai, na nakakolekta ng higit sa 10 territory lords, ay muling kinuha ang Space-Time River at tumakas, humubo ng dugo habang sumisigaw. Babalik ako. Boom! Ginamit din ng Pseudo-Royal Lord ang 120% ng kanilang lakas para umatake sa direksyon na tinakasan ni Yang Kai, ngunit kahit paano nila sinubukan, walang bakas sa kanya. Napakalungkot ng mukha ni Mo na Ye na malapit ng tumulo ng tubig, iniisip sa sarili na si Yang Kai ay talagang isang malaking variable. Sa sandaling lumitaw ang taong ito, nagdulot siya ng malaking pagkawala sa Black Ink Clan. Hindi lamang higit sa 20 territory lords ang bumagsak, ngunit kahit isa sa mga pseudo-royal lords ay napatay. Bukod dito, dahil nagpadala sila ng ilang pseudo-royal lords para palibutan siya, naging imbalanced ang lakas ng defensive line ng human race. Sa una, ang panig ng human race ay maaari lamang na matalo, ngunit ngayon ay nagsimula na silang lumaban. Sa ilang mga lugar, ang panig ng human race ay nakakuha pa ng mataas na kamay, na napilitang umatras ang territory lords. Hindi na niya nasundan ang kanyang ritmo, kung hindi ay tiyak na paglalaroan siya nito. Maraming beses nang nakipag-away si Mo na Ye kay Yang Kai, kaya natural na may malalim siyang pangunawa sa kanya. Noong nakaraan, sa tuwing nakikipaglaban siya kay Yang Kai, kapag ginabayan niya ang direksyon ng labanan, hindi malayong matalo ang Black Ink Clan. Pagkatapos ng maikling pagsasaalang-alang, sumigaw si Mo na Ye. Sirain ang defensive line human race at patayin si Xiang Shan. Ang ilang pseudo-royal lords ay agad na nagbago ng direksyon at umaksyon patungo sa human race. Ito ang orihinal nilang ginagawa, ngunit ginulo ni Yang Kai ang kanilang mga plano. Sa pagdaragdag ng mga pseudo-royal lords na ito, muling na-control ng Black Ink Clan ang sitwasyon. Bagamat nabawasan ng 20 ngayon ang territory lords, hindi ito malaking bagay. Ang bentahe ng mga numero ay nananatili pa rin. Kailangang sabihin na si Mo na Ye ay isang taong may mahusay na kasanayan at diskarte, hindi pinapayagan ang walang ingat na pagkilos ni Yang Kai na abalahin ang kanyang konsentrasyon. Ang ubod ng laban na ito ay kung makakalusot si Xiang Shan. Hanggat maaaring sirain ng Black Ink Clan ang pagkakataon ni Xiang Shan na sumulong at pigilan ang human race na magkaroon ng isa pang 9th grade, ang labanang ito ay mananalo. Malaki ang posibilidad na ang mahabang pagbabantay ng human race ay mauuwi sa pagkatalo, at hanggat natalo niya ang Six Directions Array sa harap niya, natural na siya ay makakatulong. Sa oras na iyon, sino ang mamamatay kung hindi mamatay si Xiang Shan? Kung hindi dahil kay Yang Kai, ang hinaharap ng digmaan ay nasa kamay ng Black Ink Clan. Ngayon, kahit na may karagdagang Yang Kai, hanggat iginiit ng Black Ink Clan ang kanilang kasalukuyang plano, ang human race ay walang kapangyarihan na baligtarin ang sitwasyon. Sa karamihan, maaari silang mag-stall para sa oras. Matindi ang labanan, at si Yang Kai, nakababalik lang, ay nagsuot ng solemne na ekspresyon habang inihagis niya ang 100 o higit pang buo na mga bangkay ng territory lord mula sa Space-Time River. Kung mayroon siyang sapat na oras, maaari niyang ipagpatuloy ang pagharas sa territory lords at pahinain ang kanilang puwersa. Gayunpaman, sa paghusga mula sa kasalukuyang sitwasyon, walang sapat na oras. Hindi dahil may nangyari sa defensive line na nagbabantay kay Xiang Shan. Bago siya dumating, kahit na ang mga human race master ay dahado, nagawa pa rin nilang labanan ang galit na pag-atake ng Black Ink Clan. Ngayon na ang Black Ink Clan ay nawala ng higit sa 20 territory lords, ang pressure sa kanila ay medyo nabawasan. Ang problema ay ang Six Directions Array na pinamumunuan ni Yang Xiao. Pagkatapos ng lahat, ang kaharap nila ay ang tunay na Royal Lord. Kahit na ang Flowang Time Divine Palace bilang isang hadlang, mahirap para sa kanila na maging kapareha para sa kanya. Ang tanging dahilan kung bakit nila nagawang ipaglaban siya ng matagal ay dahil inilagay nila ang lahat ng kanilang pagsisikap. Sa sandaling ito, ang Flowang Time Divine Palace ay nasa bingit ng pagbagsak. Mapatla ang mukha ni Yang Xiao, at ang mga tao sa paligid niya ay umuubo ng dugo, mahina ang kanilang mga aura. Ang 6 na 8th grade master ang bumuo ng battle formation, at kung sino man sa kanila ang hindi na makatagal, ito ay haantong sa pagbagsak ng kanilang puwersa.
Sa oras na iyon, magagawa ni Mo na Ye na patayin silang lahat. Malinaw na nakikita ni Mo na Ye na ang lakas ng mga taong ito ay hindi katumbas ng halaga, at ang kanyang mga pag-atake ay parang tsunami, na walang katapusan. Hindi lang iyon, ngunit nag-igting din siya at umungal. Yang Kai, ang batang ito ay sinasabing ampun mo, kaya paano kung patayin ko siya? Matapos ang napakaraming taon ng pakikipaglaban, kung hindi niya ito mapapatay, paanong hindi niya mapapatay ang kanyang ampon? Sa hangin, bahagyang sumimangot si Yang Kai. Pinupukaw ako. Anong kalokohan ang ginagawa nitong Mo na Ye? Ano ang punto ng pagpukaw sa akin sa oras na ito? Natatakot ba siyang puntiryahin ko ulit ang mga territory lord na iyon at gamitin ang pagkakataong ito para pilitin akong labanan siya? Marahil. Gayunpaman, hindi maaaring baliwalain ang taong Mo na Ye na ito. Sa lahat ng panahon, ang taong ito ay palaging nagbibigay sa kanya ng impresyon na siya ay isang taong naging sapat na mapagparaya. Pagkaraan ng napakaraming taon, bihira na siyang personal na kumilos laban sa kanya, kaya maaaring may ibang kahulugan ang kanyang tahasang pag-provoke. Gayunpaman, anuman ang plano niyang gawin, kailangang tumulong ni Yang Kai. Hindi na makakatagal si Yang Xiao at ang Six Directions Array ng iba pa, at sa ilalim ng matinding pag-atake ni Mo na Ye, maaari itong masira anumang oras. Nagpakawala ng mahabang tawa, humakbang pasulong si Yang Kai. Nambubuli sa isang maliit na bata, hayaan mo akong labanan ka. Inilibot ni Yang Xiao ang kanyang mga mata nang marinig niya ito. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang ancient dragon na ilang libong taong gulang, paano siya naging isang maliit na bata? Sobra ang foster father na ito. Paglampas sa depensang linya ng human race, ang space-time river sa kanyang kamay ay humampas na parang latigo, nahuli ang ilang territory lords na hindi nakabantay at ipinadala sila sa ilog. Sa loob ng mahabang ilog, ang mga marahas na alon at undercurrent ay lumundag habang ang libu-libong Great Daos ay pinagsama-sama. Sa oras na sumugod si Yang Kai sa larangan ng digmaan, ang mga bangkay ng territory lords ay nahulog mula sa ilog at ngayon ay patay na. Sa paghakbang sa Six Directions Array na pinamumunuan ni Yang Xiao, inilabas ni Yang Kai ang kanyang aura at pinagsama ito sa kanila. Ang Six Directions Array ay agad na nagbago sa isang Seven Directions Array, ngunit ang mukha ni Yang Xiao ay napuno ng kahirapan habang siya ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sumisigaw. Bilang mata ng porma sayon, kailangan ni Yang Xiao na makipag-ugnayan sa mga puwersang ipinapadala mula sa lahat ng direksyon at magpasan ng matinding presyon. Bilang isang ancient dragon na may katawan na higit sa 9,000 zang, dapat na makayanan ni Yang Xiao ang pressure na ito, ngunit ang pangunahing punto ay hindi pa siya nakabuo ng isang Seven Directions Array sa sinuman noon, kaya sa ilang sandali ay hindi niya nagawang makipag-ugnayan sa lakas ng lahat. Nang mabuo niya ang Six Directions Array, malaya pa rin niyang nagawang paandarin ito, ngunit pagkatapos na sumanib dito ang aura ni Yang Kai, ito ay naging lubhang hindi matatag, na tila babagsak ito anumang oras. Ito rin ang dahilan kung bakit mahirap para sa mga masters ng human race na bumuo ng isang high-level battle formation. Kung mas maraming tao, mas mabuti ngunit nagiging mahirap din. Ito ay tulad ng pagsusuot ng sapatos, ang isa ay kailangang pumili ng mga pinakaangkop. Ang mga 8th grade human race cultivator na iyon na nakabuo ng 7 Directions Array ay karaniwang aktibong magkasama sa buong taon at may malalim na pagkakaunawaan sa isa't isa. Kailangan din nilang dumaan sa hindi mabilang na pagsasanay upang bumuo ng kanilang sariling battle formation sa mga kritikal na sandali. Para sa isang tulad ni Yang Kai, ang padalos-dalos na pagpasok sa isang ganap na nabuong battle formation ay talagang isang napakadelikadong hakbang, dahil kung siya ay magkamali, hindi lamang siya mabibigo na bumuo ng isang mas mataas na antas ng battle formation, ngunit siya rin ang magiging sanhi ng orihinal na battle formation upang gumuho. Martial Pick, Kabanata 5778 7 Stars at 8 Direction Array. Sa harap ng isang malakas na kalaban, kapag bumagsak ang kanilang porma sayon sa labanan, sila ay mapapahamak. Gayunpaman, walang pagpipilian si Yang Kai kundi ang makipagsapalaran. Magulo ang momentum ng battle formation, at walang humpay ang mga pag-atake ni Mo na Ye. Napilitang umatras ang 7 grupo, at ang isa sa kanila ay malubhang nasugatan, mahina ang kanyang aura at umaagos ang dugo mula sa kanyang bibig. Walang magawa, magagamit lang ni Yang Kai ang space-time river para harangan ang pag-atake ni Mo na Ye at mapawi ang pressure sa kanyang tagiliran. Gayunpaman, kahit na ang daw ng kalawakan at oras bilang pundasyon nito, ang space-time river kung saan nagtipon ang libu-libong Great Dao ay hindi makakapidyo sa isang Royal Lord ng napakatagal. Habang bumagsak ang marahas na pag-atake, naging magulo ang malaking ilog at umikot ang tubig ng ilog, na naging sanhi ng pagkulo ng dugo ni Yang Kai.
Baguhin ang porma sayon. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, pilit niyang pinanatili ang kanyang aura at humakbang patungo kay Yang Xiao, na umatras din sa parehong oras. Bagamat hindi siya kailanman nakipagtulungan kay Yang Kai at hindi tunay na kadugo, ligtas na isinilang si Yang Xiao salamat sa pagpapapisa ng itlog ni Yang Kai, kaya bulag ang kanyang paniniwala sa kanya. Agad na nagpalitan ng pwesto ang dalawang figure. Si Yang Kai ay nakatayo sa posisyon ng formation ay habang si Yang Xiao ang pumalit sa kanya. Habang bumabalot sa kanya ang aura mula sa apat na direksyon, mabilis na inayos ni Yang Kai ang kanyang sarili. Ang magulong kapaligiran ay mabilis na naging matatag, at ang bumabagsak na aura ay nagsimulang tumaas tulad ng isang sumisikat na araw, mabilis na umabot sa isang bagong taas. Ang presyong kailangan niyang bayaran para dito ay ang Space-Time River ay halos nawasak ni Mona Ye. Sa sandaling ganap na nagbago ang porma sayo ng labanan, mabilis na nabawi ni Yang Kai ang kontrol sa Space-Time River at ginawa itong isang mahabang latigo na humahampas kay Mona Ye. Ang kapangyarihan ng Great Dao ay nanginginig, na naging dahilan upang mapa-atres si Mona Ye, na naging sanhi ng kanyang pagkabigla. Masyadong nadagdagan ang lakas ni Yang Kai. Bago lumitaw ang Universe Furnace, hinabol niya si Yang Kai bilang Pseudo-Royal Lord. Sa oras na iyon, halos hindi na makalaban si Yang Kai at makatakas lamang ng malungkot. Sa huli, kung hindi dahil sa biglang lumitaw ang Universe Furnace at lumikha ng isang projection space na nagbigay kay Yang Kai ng isang lugar upang magtago, ang resulta ng paghabol na iyon ay mahirap sabihin. Ngunit ngayon, kasama si Yang Kai bilang mata ng porma sayon, talagang nagawa niyang labanan siya, isang tunay na Royal Lord. Siyempre, ipinakita rin ang pagpapakitang ito ng lakas kung gaano kalakas si Yang Kai. Tama naman ang plano niya. Kahit na ang tagumpay ni Xiang Shan sa 9th grade ay isang krisis, kung hindi mamatay si Yang Kai, magiging malaking problema pa rin ito. Sa pagkakataong ito, maaaring mapatay niya ang dalawang ibon gamit ang isang bato at ganap na maalis ang dalawang ito. Dahil si Yang Kai ang formation ay, ang 7 Directions Array ng human race ay mas malakas kaysa sa 6 Directions Array ngayon, at kahit na lumalaban sa Royal Lord Mona Ye, nagawa pa rin nilang umabant at umatras. Sa loob ng ilang panahon, mahigpit na nag-away ang magkabilang panig, na naging sanhi ng pagbagsak ng kawalan. Inalis na ni Yang Xiao ang sira-sirang Flowang Time Divine Palace. Ang artifact na ito ay ipinasa ng Flowang Time Great Emperor at nasaksihan ang libu-libong taon ng paglaki nila ni Yang Zhou bago napilitang gamitin ito upang labanan ang kaaway, ngunit kung ito ay talagang mawawasak, ang puso ni Yang Xiao ay sasakit. Hindi kailangang mag-alala ni Yang Xiao tungkol sa pagkawasak ng Flowang Time Divine Palace, kailangan lang niyang makipagtulungan kay Yang Kai ng buong puso. Kung ikukumpara sa pamumuno sa battle formation kanina lang, mas relaxed siya. Pagkaraan ng ilang sandali ay lumaban, bahagyang sumimangot si Yang Kai. Hindi pa rin ito sapat. Kahit na binuo niya ang 7 Directions Array at kumilos bilang formation ay, medyo mahirap pa rin para sa kanya na labanan si Mona Ye. Sa huli, hindi ito dahil sa 7 Directions Array mismo, kundi dahil iba-iba ang pinsala ng mga taong bumuo nito. Ito ay totoo lalo na para sa isa sa mga master ng 8th grade. Ang kanyang mga sugat ay medyo malala at ang kanyang aura ay hindi matatag, kaya't ang kapangyarihan na naihatid niya mula sa kanya ay mas mababa kaysa sa iba, kaya nahihirapan siyang ipakita ang buong kapangyarihan ng 7 Directions Array. Sa isang pag-iisip, nagpadala si Yang Kai ng ilang salita sa 8th grade. Agad na naunawaan ng 8th grade at tumango. Mag-ingat kayong lahat. Pagkasabi nito, umatras siya mula sa pagbuo ng labanan, iniwan ang iba na bahagyang nabigla. Kung may biglang umatras, malaki ang posibilidad na bumagsak ang buong battle formation. Gayunpaman, sa susunod na sandali, isang figure ang mabilis na napuno ang bakanteng lugar kung saan umalis ang 8th grade master, at pagkatapos ng maikling sandali ng kaguluhan, ang sitwasyon ay mabilis na naging matatag. Thunder Shadow. Ito ay nagtatago sa malapit sa lahat ng oras na ito, naghihintay ng pagkakataong umatake, ngunit hindi ito nakahanap ng pagkakataon na gawin iyon. Sa sandaling ito, nagpadala si Yang Kai ng voice transmission para palitan ang 8th grade na lubhang nasaktan, na tinitiyak na hindi nagkukulang ang 7 Directions Array. Pinaihit pa nito ang ulo para ngumiti kay Fang Tianxi at magiliw na tinawag. Second brother. Ngumiti si Fang Tianxi at tumango. Nagulat si Yang Xiao. Magkapatid kayong dalawa. Hindi tama, si Brother Thunder Shadow ay isang monster race habang ang Old Fang ay isang human race. Kailan kayo naging magkapatid? Paanong hindi ko alam? Sa pagkakaalam niya, si Old Fang at ang Thunder Shadow ay walang gaanong interaksyon sa isa't isa.
Pagkatapos ng lahat, sa nakalipas na 1,000 taon, ang Thunder Shadow ay naging aktibo lamang sa iba't ibang Great Territory battlefields at ginugol ang halos lahat ng oras nito sa pag-iisa sa Myriad Monster World. Ito ay ang Great Emperor ng Myriad Monster World. Ang paglilinang doon, sa tulong ng World Tree, maaari itong makamit ng 2 beses ang mga resulta sa kalahati ng pagsisikap. Hindi maintindihan ni Yang Xiao kung bakit ang 2 taong ito, na hindi dapat gaanong nakikipag-ugnayan sa isa't isa, ay tatawaging magkapatid. Makahulugang sinabi ni Fang Tianxi. Maraming bagay ang hindi mo alam. Naramdaman ni Yang Xiao na higit pa sa kanyang mga salita ang nakikita, ngunit sa sandaling ito, hindi na siya makapagtanong pa, kaya't pinipigilan lamang niya ang kanyang mga pagdududa at tumuon sa pagtatanggol sa kanyang sarili. Dapat sabihin na sa pagdaragdag ng Thunder Shadow Great Emperor, hindi lamang naging mas malakas ang kapangyarihan ng 7 Directions Array, ngunit naging mas flexible din ito. Gayunpaman, ang kanilang paghaharap kay Mona Ye ay hindi nagbunga ng malaking epekto. Nagdulot ito kay Yang Xiao na makaramdam ng lamig sa kanyang gulugad. Napakalakas ba talaga ng Royal Lord? Naisip niya na sa kanyang foster father na namumuno sa battle formation na ito, hindi magiging problema na labanan si Mona Ye, ngunit ngayon ay tila nag-overthink siya sa mga bagay-bagay. Hindi ba ngayon lang ginamit ng lalaking ito ang buong lakas niya? Kung hindi, sa kanyang 6 Directions Array, kahit na may proteksyon ng flow ang Time Divine Palace, mahirap para sa kanya na maging kanyang kalaban. Napansin ni Yang Xiao ang problemang ito, kaya natural na napansin din ito ni Yang Kai. Tila lumakas si Mona Ye habang umuusad ang labanan. Kahit na pinalitan ng Thunder Shadow ang 8th grade na lubhang nasaktan, hindi nakuha ni Yang Kai ang anumang kalamangan. Ang lalaking ito, tila kakaiba. Dahil mayroon siyang napakalakas na lakas, bakit hindi niya mabilis na tinapos si Yang Xiao at ang iba pa? Natatakot ba siyang masaktan? Ito ay naiintindihan. Ang Black Ink Clan na nasugatan ay isang napakahirap na bagay. Kung talagang pinilit niya si Yang Xiao at ang iba pa sa isang sulok, posibleng lumaban siya ng may panganib na masugatan. O baka may iba pa siyang konsiderasyon. Ano man ang naisip ni Mona Ye noon, sa sandaling ito ay nagpapakita siya ng tapang na hindi pa nakikita ni Yang Kai, isang tapang na hindi kailanman taglay ng Black Ink Clan. Ang 2 panig ay lumaban ng pabalik-balik, na pinakawalan ang lahat ng uri ng divine abilities at secret technique, ganap na lumaban hanggang kamatayan. Si Yang Kai ay may masamang pakiramdam tungkol dito. Kung magpapatuloy ang laban na ito, makakatagal siya. Pagkatapos ng lahat, nasanay na siya sa ganitong uri ng estilo ng pakikipaglaban, at malamang na makakatagal si Yang Xiao, isang Dragon Clan cultivator. Si Thunder Shadow ay isang Monster Race cultivator, kaya maaari siyang kumapit, ngunit ang iba pang 8th grade Human Race cultivator ay hindi makakapit, kahit si Fang Tianxi. Nasugatan na sila noon, kaya kung patuloy silang lalaban ng ganito, lalala lang ang mga sugat nila. Kailangan niyang lutisin ang problema sa panig ni Mona Ye sa lalong madaling panahon, walang pag-asang mapatay siya. Si Mona Ye ay isa ng Royal Lord, kaya hindi siya madaling mamatay. Dahil dito, nakaisip lang siya ng paraan para masugatan siya ng husto at mapilitan siyang umatras. Sa pag-iisip niyan, itinikom ni Yang Kai ang kanyang mga ngipin at sumigaw. Blood Crow. Sa defensive line ng human race na nakapalibot kay Xiang Shan, isang figure ang biglang nagtaas ng ulo at tumingin kay Yang Kai. Ang kanyang mga mata ay pula at ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng isang pulang dugo na aura, na naglalabas ng isang labis na baliw at uhaw sa dugo na aura. Ito ay Blood Crow. Puno ng pagmamataas ang kanyang mukha habang nakangisi. Iniisip mo ba ang tiyuhin mo sa Blood Crow? Ang mukha ni Yang Kai ay lumubog habang siya ay sumagot. Tama na kalokohan, pumunta ka dito. Darating, darating. Mukhang walang pakialam si Blood Crow. Sa isang kislap ng kanyang katawan, sumabog siya, na naging isang serye ng mga kulay dugo na uwak na lumipad palabas mula sa pagkubkob ng mga master ng Black Ink Clan. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Mona Ye nang sumigaw siya. Pigilan mo siya. Hindi siya kinailangan ng mga master ng Black Ink Clan na magbigay sa kanila ng anumang mga tagubilin at nakagawa na sila ng aksyon nang pumasok ang Blood Crow sa pagkubkob. Sa isang serye ng secret techniques, higit sa kalahati ng kulay dugo na uwak ang agad na napatay, ngunit ang natitirang kalahati ay matagumpay na nakalusot sa pagkubkob at nabago sa Blood Crow. Ngumiti siya ng masama. Kung gusto ng Old Master na ito na tumakbo, maaari mo ba akong pigilan? Isang hakbang pasulong, direktang lumipad siya patungo kay Yang Kai. Itinaas ni Mona Ye ang kanyang kamay at itinulak ang kanyang palad patungo sa Blood Crow, ang kanyang palad ay umiikot na parang kayang takpan ang kalangitan.
Malabo niyang naiintindihan ang intensyon ni Yang Kai na ipatawag ang Blood Crow, kaya paano niya ito papayagan na pumunta? Sa iyong panaginip, umuungol si Yang Kai habang itinutulak niya ang kanyang lakas hanggang sa limitasyon, na ipinadala ang Space-Time River patungo sa Monaye. Pagkatapos ng sunod-sunod na banggaan, bahagyang naging matamlay ang Seven Directions Array at kumurap-kurap ang figure ni Monaye. Sinamantala ang pagkakataong ito, dumating ang Blood Crow sa tabi ni Yang Kai at sumigaw. Dawn Squad Blood Crow, papasok sa battle formation. Halika. Inayos ni Yang Kai ang kanyang battle formation at tinanggap ang aura ng Blood Crow, mabilis itong pinaghalo. Ang orihinal na 7 Directions Array ay agad na nagbago sa isang 8 Directions Array, at ang aura ng lahat ng natipon ay tumaas ng higit sa 30%. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Monaye. Nabuo na talaga ang 8 Directions Array. Kahit na narinig niya na may mga masters mula sa human race na maaaring bumuo ng 8 Directions Array, hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata. Bukod dito, isang beses lang lumitaw ang 8 Directions Array. Sa oras na iyon, ito ay tumagal lamang ng maikling panahon dahil ang pasanin ng pagbuo ng labanan na ito ay masyadong malaki. Pagkatapos ng panahong iyon, bumagsak na ang battle formation na nabuo ng 8th Grade Masters. Gayunpaman, nagbayad din ang Black Ink Clan ng napakabigat na presyo, na pumatay sa isang pseudo-royal lord. Noon din sumikat ang 8 Directions Array. Nang ipatawag ni Yang Kai ang Blood Crow, naghinala si Monaye na pinaplano ni Yang Kai na gamitin ang battle formation na ito, kaya inutusan niya ang mga master ng Black Ink Clan na pigilan ang Blood Crow, ngunit hindi ito nagtagumpay. Ginagawang mabaigo ang pantasya ni Monaye. Ang 8 Directions Array na ito ay hindi ganoon kadaling nabuo, at maging si Yang Kai ay nahirapang gumawa ng gayong himala. Pagkatapos ng lahat, si Yang Kai ay kumikilos ng mag-isa sa loob ng napakaraming taon at hindi pa nakipag-coordinate sa sinuman noon pa man, kaya paano magiging madali para sa kanya na bumuo ng ganoong battle formation. Sa katunayan, ang kakayahan ni Yang Kai na magpanatili ng 7 Directions Array ay sapat na upang magulat siya. Ngunit ngayon, isang bagong 8 Directions Array ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang mga aura ng 8 figure ay pinagsama-sama at ang kanilang kapangyarihan ay mas malakas kaysa sa kanya. Nalaman kaagad ni Monaye na siya ay nasa malaking problema. Martial Pick, Kabanata 5779. Mabangis na labanan. Kahit na matapos ang kanyang pag-iisip, hindi pa rin maisip ni Monaye kung paano nagawang mabuo ni Yang Kai ang 8 Directions Array na ito ng ganoon kadali. Bago tinawag ng taong ito ang Blood Crow, ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol, kabilang ang pagkubkob kay Xiang Shan at ang pagsupil kay Yang Xiao at sa iba pa. Gayunpaman, sa sandaling nabuo ang 8 Directions Array, nasira ang kanyang kontrol sa sitwasyon. Ang taong ito ay laging nakakagawa ng nakakagulat. Gamit si Yang Kai bilang formation ay, ang 7 Directions Array na nabuo ng iba't ibang master ay sapat na para kalabanan siya. Ngayong nabuo na ang 8 Directions Array, mas malaki pa ang kapangyarihan nito kaysa dati, kaya paano siya makakalaban? Halos hindi niya mapigil ang gamitin ang kanyang nakatagong trumpo. Ang contingency plan na ito ay itinakda ni Xiao Yu upang isaaktibo sa kritikal na sandali upang matiyak na ang sitwasyong ito ay hindi mawawala. Ito rin ang dahilan kung bakit naging kumpiyansa si Monaye na tapusin sina Xiang Shan at Yang Kai. Gayunpaman, kung kikilos sila ngayon, bagamat maaaring harapin ang panig ni Xiang Shan, makakatakas si Yang Kai sa kalamidad na ito, kaya't ang lahat ng pasensya na hinihintay nila ay mawawalan ng saysay. Kung gusto lang niyang tanggalin si Xiang Shan, matagal na niyang ginamit ang trump card niya. Ang dahilan kung bakit siya nakipag-away sa human race ay dahil hinihintay niyang lumitaw si Yang Kai. Sigurado siyang lalabas si Yang Kai. Oo naman, medyo late na dumating si Yang Kai, lahat ay nangyayari ayon sa plano. Kung ikukumpara kay Xiang Shan, gusto ni Monaye na tanggalin si Yang Kai, ang killing star na ito. May pakiramdam siya na kung hahayaan niyang mabuhay si Yang Kai, magdadala ito ng mas malaking kapahamakan sa Black Ink Clan kaysa sa kung si Xiang Shan ay aakyat sa 9th grade. Sa una, ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol, ngunit ang hitsura ng 8 Directions Array ang naging tanging variable na nakagambala sa kanyang mga plano. Sa maikling sandali ng pag-aalinlangan, pinigilan ni Monaye ang pagkabalisa sa kanyang puso. Hindi pa oras para kumilos. Bilang isang Royal Lord, kahit na hiniram ni Yang Kai ang kapangyarihan ng 8 Directions Array, hindi magiging madali ang pagpatay sa kanya, kaya nagkaroon pa rin siya ng pagkakataong maibalik ang kaayusan. Higit pa rito, mahirap sabihin kung gaano katagal ang 8 Directions Array na ito. Kahit na si Yang Kai, hanggang kailan niya mapapanatili itong battle formation bilang formation ay. Kapag hindi niya magawa,
babagsak ang 8 Directions Array. Sa pag-iisip na ito, binago din ni Mo na Ye ang kanyang agresibong paninindigan at lumipat mula sa opensa patungo sa depensa. Sa pagharap sa malalakas na pag-atake ng mga amo ng human race, napilitan siyang umatras ng hakbang-hakbang, na tila nasa isang kahabag-habag na kalagayan, ngunit sa katotohanan ay hindi siya nagdusa ng labis na pinsala. Sa tapat niya, hindi napigilan ni Yang Kai na palihim na purihin si Mo na Ye. Tama ang pinili ni Mo na Ye. Sa harap ng isang makapangyarihang kalaban, kung hindi niya matatalo ang mga ito, iiwasan niya sila. Kung siya ang nasa posisyon ni Mo na Ye, gagawin din niya ang parehong pagpipilian. Minsan, mas epektibo ang pagdepensa kaysa pag-atake lamang. Hindi mahalaga kung ang kalaban ay malakas, hanggat maaari silang huminto ng oras, ang kalaban ay natural na panghinaan ng loob. Inaakit ang aura ng lahat at ginagabayan ang lahat ng kanilang lakas para palakasin ang sarili. Ang 8 Directions Array na ito ay nagbigay kay Yang Kai ng matinding pressure. Kahit na sa kanyang makapangyarihang pangangatawan, na isang hakbang na lamang mula sa pagiging isang Divine Dragon, mahirap para sa kanya na panatilihin ang estadong ito ng masyadong mahaba. Gumamit si Mo na Ye ng diskarte sa pagkaladkad, kaya kung hindi niya ito matalo sa loob ng kalahating oras at pipilitin siyang umatras, mawawala ang kanyang kalamangan. Sa hitsura nito, kailangan pa niyang makipagsapalaran. Kapag ang 8 Directions Array ay hindi na makayanan si Mo na Ye, ang huling paraan ni Yang Kai ay pagsamahin ang kanyang tatlong katawan at subukang makapasok sa 9th grade. Gayunpaman, si Wukong ang nagturo kay Yang Kai ng 3 parts normalizing art. Ito ay isang pamamaraan na kanyang naisip upang maputol ang mga tanikala ng Heaven Opening Realm Method. Dahil nahulaan niya ito, walang sino man ang nagel-inang nito, kaya natural, walang nagbigay kay Yang Kai ng anumang mahalagang karanasan. Paano naging posible na pagsamahin ang tatlong katawan sa isa? Talaga bang makakalagpas ang isang tanikala at maabot ang 9th grade? Hindi alam ni Yang Kai ang alinman sa mga ito, kaya kahit nakasama niya ang human race body at monster race body, hindi nagmamadaling pinili ni Yang Kai na pagsamahin ang tatlong katawan. Siya ay orihinal na nagplano na maghintay hanggang sa malutas ang usaping ito at bumalik sa 3,000 mundo bago makahanap ng angkop na oras at ligtas na lugar para gawin ito. Sa ganitong paraan, kung may nangyaring mali, makakaisip siya ng paraan para ayusin ito. Gayunpaman, sa sitwasyong ito, kung pagsasamahin niya ang lahat ng kanyang tatlong katawan, kung siya ay magkakamali, hindi lamang siya mapapahamak, ngunit ang buong human race dito ay magkakaroon din ng matinding problema. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang tiyaga at pagpili na ipinakita ni Mo na Ye ang nagpilit sa kanya na gumawa ng gayong mga paghahanda. Mas mainam na maging handa, ngunit mas mabuti kung hindi niya kailangang gamitin ang pamamaraang ito dito. Sa pag-iisip na ito, nagpadala siya ng voice transmission kay Fang Tianxi at Thunder Shadow at agad na naunawaan ng lalaki at ng leopardo at tahimik na nagsimulang kumilos. Sa orihinal, sa 8 Directions Array, ang human race body at monster race body ay pinagsama lamang ang kanilang chi at lakas sa katawan ni Yang Kai, ngunit pagkatapos matanggap ang voice transmission ni Yang Kai, hindi lamang nila pinagsama ang kanilang chi at lakas, ngunit ang kanilang soul force ay tahimik ding umalangaw sa pangunahing katawan. Ang 8 Directions Array ay biglang naging mas flexible, habang ang mga mata ni Thunder Shadow at Fang Tianxi ay naging blanko, na parabang nawalan sila ng malay at nagagawa lamang nilang i-channel ang kanilang enerhiya sa isa't isa. Ang dahilan kung bakit malayang gumana ang 8 Directions Array na ito ay hindi dahil sa lakas ni Yang Kai bilang formation ay, kundi dahil sa dalawang espesyal na pag-iral na bumuo nito. Ang human race body ay ipinagkaloob ng langit, at ang pagsilang ng monster race body ay nagmula sa pangunahing katawan ni Yang Kai. Sila ay katulad ng mga clone, ngunit naiiba sa aktwal na mga clone, mayroon silang sariling mga karanasan. Kapag kailangan ng pangunahing katawan ang kanilang kooperasyon, magagawa nilang ganap na makipag-ugnayan sa pangunahing katawan. Kaya, sa pagtatapos ng araw, kailangan lang ni Yang Kai na panatilihin itong 8 Directions Array at suklayan ang lakas ng iba pang 5. Tungkol naman sa human race body at monster race body, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanila. Si Fang Tianxi at Thunder Shadow ay ganap na nakapagtulungan. Katumbas ito ng Yang Kai na gumamit ng kahirapan sa pagpapanatili ng 6 Directions Array para pasiglahin ang kasalukuyang 8 Directions Array, hindi pa banggitin na sina Yang Xiao at Blood Crow ay nasa battle formation din na ito, na ginagawang mas madali para sa kanila na mag-coordinate. Kung si Fang Tianxi at Thunder Shadow ay iba, kahit si Yang Kai ay hindi magagawa ang ganoong bagay. Sa sandaling ito,
Sina Fang Tianxi at Thunder Shadow's Soul Force ay sumasalamin kay Yang Kai, nakatumbas ng pagbibigay ng lahat ng mayroon sila at pagpayag sa pangunahing katawan na kontrolin sila. Naturally, ito ay magbibigay daan sa 8 Directions Array na gumana ng mas maayos. Kung mas malakas ang pag-atake, mas nabigla si Mo Naye. Hindi niya akalain na tataas ang lakas ng kalaban sa oras na ito. Sa kanyang paningin, natural niyang nakikita ang problema at nabigla. Talaga bang karapat-dapat si Yang Kai sa gayong pagtitiwala? Ang dalawang tao na bumuo ng battle formation na ito ay ganap na sumuko sa kanilang sarili at ganap na nagbago sa pinagmulan ng lakas ni Yang Kai. Kung si Yang Kai ay kahit kay Titing na hindi tapat, madali niya silang mapapatay. Medyo naiingit siya. Ang human race ay nakapagtrabaho ng sama-sama tulad nito, ngunit ang Black Ink Clan ay mas masahol pa. Bagamat lahat sila ay nagmula sa Supreme Master at mga tao ng Supreme Master, palagi nilang iniisip ang sarili nila, ngunit bakit si Mo Naye lang ang naiiba? Kung wala siyang sariling maingat na pag-iisip, hindi sana siya naging pseudo-royal lord at naging kasalukuyang royal lord. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, patuloy niyang ibinuhos ang kanyang mayaman at dalisay na Black Ink Strength, hinaharangan ang sunod-sunod na alon ng mga pag-atake. Hindi ako naghahangad ng tagumpay, ngunit sana ay hindi ako magkamali. Kailangan kong magpumilit at maghintay ng magandang pagkakataon. Kudlit, sa kabilang panig, nag-iisang lumaban si Ouyang Lai laban kay Xiaoyu, ang Royal Lord, gayon din ang dalawa pang 4 Directions Array na nabuo ng Territory Lords. Bagamat siya ay nag-iisa, ang kanyang lakas ay hindi maihahambing na mabangis at marahas, na naging sanhi ng Xiaoyu at ang 8 Territory Lords na hindi maiangat ang kanilang mga ulo at mauwi sa patuloy na panganib. Upang makamit ang gayong tagumpay, lahat ito ay salamat sa palihim na pag-atake ni Yang Zhou. Kung hindi dahil sa tahimik na pananakit ni Yang Zhou kay Xiaoyu, si Ouyang Lai ay higit na makakapantay sa isang Xiaoyu, paano siya magkakaroon ng gayong banal na kapangyarihan? Habang nakikipaglaban siya, pinagtuunan niya ng pansin ang sitwasyon sa paligid. Nang makita niyang binuo ni Yang Kai ang 8 Directions Array para sugpuin si Mo Naye, natuwa siya sa una, ngunit hindi nagtagal ay nag-alala. Masyadong malaki ang pasanin ng 8 Directions Array laban sa Formation I, at maging si Yang Kai ay mahihirapang panatilihin ito ng matagal. Upang mapanatili ang pagsugpo sa isang Black Ink Clan Royal Lord, hindi kayang mag-relax kahit kaunti, si Yang Kai, kung hindi, lilhiko ang kalaban. Ito ay hindi lamang isang pagsubok para kay Yang Kai, ngunit isang pagsubok din para sa iba pang mga master na bumuo ng 8 Directions Array. Dahil sa pagkabalisa, hindi niya mapigil ang mapaungol. Big Head Siang, hindi ka pa ba tapos? Napakatagal na, ngunit hindi pa rin nakakalusot si Siang Shan. Bagamat may ilang mga paikot-ikot sa panahon ng kanyang pambihirang tagumpay, hindi ito nagtagal sa kanya. Sa kasalukuyang sitwasyon, kung gusto ng human race na manalo, lahat ng kanilang pag-asa ay nasa panig ni Siang Shan. Hanggat matagumpay na nakapasok si Siang Shan sa 9th grade, magagawa niyang agad na maibalik ang sitwasyon. Sa oras na iyon, magagawa niyang patayin ang sinumang gusto niya, kahit na ang dalawang Royal Lords na ito. Sa kasamaang palad, bigo si Big Head Siang na matupad ang kanyang inaasahan at nasayang ang lahat ng kanyang prestihiyo at talento. Galit din si Ouyang Lai, kung hindi ay hindi niya naabala si Siang Shan sa ganoong kritikal na sandali. Nararamdaman niya na ang aura ni Siang Shan ay pabago-bago, umiikot sa tuktok ng 8th grade at hindi makalusot sa 9th grade. Ito ay ginawa sa kanya ng labis na pagkabigo. Sa tulong ng pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill, napakahirap bang makapasok sa 9th grade? Bakit naging madali para sa kanya? Sa sandaling ito, ang bibig ni Siang Shan ay napuno din ng kapitan. Hindi niya inaasahan na ang kanyang pambihirang tagumpay ay magdudulot ng napakaraming twists at turns. Marahil ang dahilan ng mahusay na labanan na ito ay ang pag-agaw ni Yang Kai ng pagkain mula sa bibig ng tigre sa pamamagitan ng pagnanakaw ng pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill, ngunit ang pagbabago ay ang hindi sinasadyang paglantad niya sa aura ng kanyang tagumpay. Kung ang tagumpay na ito ay matagumpay, natural na magagawa nilang samantalahin ang pagkakataong ito upang talunin ang Black Ink Clan at patayin sila, ngunit kung magpapatuloy ito, ang sitwasyon ay lalala lamang para sa human race. Nais din niyang mabilis na makapasok sa 9th grade at makalusot sa kanyang mga tanikala, ngunit ang mga nakatagong panganib na dulot ng pagbagsak ng kanyang grado ay higit na lumampas sa kanyang inaasahan. Ang pagbagsak sa grado at ang pambihirang tagumpay sa 8th grade ay tila naging dahilan upang maging mas makapal ang hadlang. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi epektibo ang mababang kalidad na Heaven Opening Pill laban sa kanya. Sa lohikal na pagsasalita,
hindi kailangan ng isang katulad niya ang pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill. Kailangan lang niya ng mababang kalidad na Heaven Opening Pill para malagpasan ang kanyang bottleneck at maabot ang 9th grade. Kung ang harang ng isa pang 8th grade ay isang manipis na lamad, kung gayon ang kanyang harang ay isang pader. Ang hadlang sa pagitan ng miniature universe ng mundo ay hindi maihahambing na makapal, kaya ang panggamot na bisa ng isang mababang kalidad na Heaven Opening Pill ay karaniwang walang silbi sa kanya. Sa sandaling ito, bagamat kapaki-pakinabang ang medicinal efficacy ng isang pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill, aabutin ng ilang oras para mapolish. Sa ngayon, ang human race ang pinakamaraming kulang sa oras. Marshall Pick, Kabanata 5780. Nakakasakit at nagtatanggol na paggawa. Tinupad ng pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill ang reputasyon nito bilang pinakadakilang pagkakataon sa mundo. Malinaw na naramdaman ni Xiang Shan na sa ilalim ng mga epekto ng pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill, ang makapal na hadlang ng kanyang miniature universe ay unti-unting natutunaw. Kapag ganap na nasira ang mapahamak na hadlang na ito, makakalusot na siya sa 9th grade Heaven Opening Realm. Gayunpaman, sa sandaling ito, wala pang 70% ng hadlang ang nawasak, naiwan lamang ang 30% nito, humaharang sa paglawak ng miniature universe at naging mahirap para sa kanya na tumawid sa threshold na iyon. Ang puso ni Xiang Shan ay nag-aapoy sa pagkabalisa, ngunit wala siyang magagawa. Naisipan pa niyang sumuko sa kanyang tagumpay. Kung susuko siya sa kanyang tagumpay, ang sitwasyon ng human race ay hindi magiging pasibo. Kahit papaano, hindi na kailangan ng napakaraming master ng human race na palibutan at protektahan siya. Ngunit kung talagang susuko siya sa pag-asenso, hindi banggitin ang pag-aaksaya ng isang bihirang pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill, sa ganitong sitwasyon, anong silbi ng isang pick na 8th grade na tulad niya? Sa pamamagitan lamang ng paglusob, sa lakas ng isang 9th grade master, saka lang niya mapapabaliktad ang universo. Si Uyang Lai ay nababalisa, ngunit paanong hindi siya? Pero ano ang magagawa niya? Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, itinulak niya ang kanyang lakas sa limitasyon at sinimulang pinuhin ang pagiging epektibo ng Heaven Opening Pill sa gamot, umaasa na makakatulong ito sa hadlang ng miniature universe na mas mabilis na matuno. Sa loob ng protective circle na nabuo ng mga master ng human race, ang 8th grade human race master na pinaghiwalay ni Yang Kai kanina ay bumuo ng 5 directions array kasama ng iba para ipagtanggol ang kanilang sarili. Sa limang ito, si Tian Shusho, isang veteranong 8th grade na nagsisilbing formation ay, sina Zon Chanhei, Xiongji, Liu Feifei, at Lin Wu ay naroroon lahat. Sa kanilang lima, bukod kay Lin Wu, na nakalusot sa 8th grade sa Universe Furnace World, ang iba ay matagal nang nakarating sa 8th grade, kaya hindi mahina ang kanilang lakas. Sa matinding pakikipaglaban sa mga master ng Black Ink Clan, biglang nagpadala si Lin Wu ng voice transmission sa lahat. Natatakot ako na hindi makatagal si senior brother Yang. Dahil hindi niya binanggit ang bagay na ito, ang iba ay ayaw masyadong mag-isip tungkol dito, ngunit sa sandaling ilabas ang paksa, nag-alala rin si Liu Feifei. Ang pasan ng 8 directions array sa mga taong bumubuo nito ay napakahusay. Sa totoo lang, nang ipakita ng panig ni Yang Kai ang 8 directions array, hindi lang ang Black Ink Clan ang nagulat, maging ang human race ay nagulat. Gayunpaman, kung isasaalang-alang ang katotohanan na si Yang Kai ay isang maalamat na figure na laging kayang gawin ang mga bagay na hindi kayang gawin ng mga ordinaryong tao, ito ay maliwanag. Gayunpaman, kahit na nabuo ang battle formation, mahirap sabihin kung gaano ito katagal. Ito ay isang bagay na nakikita ng lahat, kaya natigilan si Mo Na Ye habang umuungal si Uyang Lai. Sumigaw si Tian Shusho. Huwag kang magambala, tumuon sa pagtatanggol. Sa panahong tulad nito, ang kailangan lang nilang gawin ay tumutok sa kanilang sariling mga gawain, ano ang punto ng pag-aalala tungkol sa ibang mga larangan ng digmaan. Kung ang kanilang tagiliran ay masira ng isang Black Ink Clan Master, si Xiang Shan ay nasa panganib. Sa huli, lahat sila ay bagong henerasyong 8th grade, hindi kasing steady ng mga veterano. Napaisip si Tian Shusho sa sarili. Sa normal na mga kalagayan, kung sasabihin niya iyon, natural na susunod ang iba, ngunit si Lin Wu ay tila isang tao sa kanyang sariling opinyon, kaya sinabi niya. Senior Brother Tian, dapat tayong mag-isip ng paraan upang suportahan ang panig ni Senior Brother Yang, kung hindi, kapag ang puwersa ng panig na iyon ay natalo, ang sitwasyon ay magiging hindi na maibabalik. Sumimangot si Tian Shusho. Paano natin sila sinusuportahan? Ano ang iniisip niya? Maraming master ng Black Ink Clan sa periphery, kaya mahirap para sa kanila na makapasok sa defensive line.
Ang dahilan kung bakit nagawang makatakas si Blood Koro ay dahil nilinang niya ang isang espesyal na pamamaraan ng paglilinang na hindi nakabantay sa Black Ink Clan. Ang iilan sa kanila ay walang kakayahan ng Blood Crow, kaya paano sila makakaalis? At saka, kung aalis sila, mas matindi ang pressure dito. Mabilis na sinabi ni Linwoo. Hindi naman sa hindi ako naniniwala sa kakayahan ni Senior Brother Yang. Sa kakayahan ni Senior Brother Yang, kahit siya ang formation ay, hindi dapat maging problema ang pagpapanatili sa 8 directions array, pero paano naman ang iba? Gaano sila katagal? Bukod kay Senior Brother Yang, kung ang alinman sa 7 iba ay hindi makakapit, haantong ito sa pagbagsak ng battle formation. Ito ang katotohanan, at lahat ay nag-aalala. Nagpatuloy si Linwoo. Kung titingnan ang sitwasyon dito, maliban sa amin, walang ibang makakatulong kay Senior Brother Yang. Kung kahit hindi natin subukang mag-isip ng solusyon, kailangan ba nating hintayin na bumagsak ang 8 directions array? Si Senior Brother Tian, mangyaring pag-isipang muli. Natahimik ang lahat. Ang dahilan kung bakit sinabi ni Linwoo na maliban sa kanila, walang ibang nagkaroon ng pagkakataong tumulong kay Yang Kai ay higit sa lahat dahil ang pressure na kinakaharap nila ay mas maliit kaysa sa iba, dahil kaharap nila ang isang malubhang na sugatan na Pseudo Royal Lord. Meng Kei. Ang panig ng Black Ink Clan ay mayroong halos 10 Pseudo Royal Lords na nagtipon dito, at bagaman ang isa sa kanila ay napatay ng palihim na pag-atake ni Yang Kai ngayon, marami pa rin sila. Sa sandaling ito, nakakalat sila sa lahat ng direksyon, na lumilikha ng pressure para sa human race. Si Tian Shusho at ang iba ay nakaharap kay Meng Kei at ilang territory lords. Tungkol kay Meng Kei, si Zhon Chanhei at ang iba ay natural na hindi estranghero sa kanya. Siya, Shongji, at Liu Feifei ay unang nakatagpo ni Meng Kei at muntik nang mapatay ng Pseudo Royal Lord na ito. Kung hindi dumating si Ouyang Lai sa oras upang iligtas sila, malamang na namatay sila. Nang bumuo si Ouyang Lai ng 4 directions array kasama nila upang ipagtanggol laban sa kaaway, si Yang Kai ay sumugod palabas at nasugatan si Meng Kei, na pinilit siyang umatras. Nang pamunuan ni Yang Xiao ang mga reinforcement, nakipaglaban si Meng Kei kay Yang Xiao at sa iba pa at natalo, na nagdagdag sa kanyang mga pinsala. Dahil dito, si Meng Kei ay nasugatan ng husto at hindi na ipakita ang kanyang buong lakas. Ang iba pang Pseudo Royal Lords ay iba, lahat sila ay nasa perpektong kondisyon, na nagpapahirap sa human race na gumawa ng anumang mga tagumpay. Kaya kung talagang may gustong tumulong kay Yang Kai, ang paglusot kay Meng Kei ang pinakamagandang opsyon. Kailangang sabihin na medyo matalas ang paningin ni Linwoo. Matapos marinig ito, hindi napigilan ni Tian Shusho na kumalma at tumango. Tama ka, kami lang ang makakatulong kay Junior Brother Yang. Oo naman, matanda na siya. Kahit na siya ay may higit na karanasan kaysa sa mga kabataang ito, siya ay wala kahit saan na kasing bilis ng mga ito. Sinabi ni Linwoo sa mahinang boses. Senior Brother Tian, dapat tayong maging handa at handang tumulong anumang oras. Bahagyang tumango si Tian Shusho. Sundin ang utos ko. Oo, tumango ang lahat. Sa susunod na sandali, ang divine sense ni Tian Shusho ay lumakas habang nagpadala siya ng voice transmission sa mga nakapaligid na puwersa. Ang mga masters ng human race na bumuo ng isang defensive line ay tumango lahat at naghanda na magbigay ng tulong kay Tian Shusho at sa iba pa sa kritikal na sandali. Mabilis na ginawa ang mga pagsasaayos, ngunit hindi agad pinamunuan ni Tian Shusho ang kanyang mga tauhan upang tulungan sila. Ito ay isang pag-iingat lamang, kaya mas mabuti kung hindi nila ito kailangang gamitin. Prioridad ang pagpapanatili sa kasalukuyang sitwasyon at pagtiyak na hindi bumagsak ang defensive line. Kung talagang nangyari ang ganitong kakilakilabot na sitwasyon, kailangan nilang pumunta at tumulong. Sa 8 directions array, lahat ay nasa ilalim ng matinding pressure. Maging ang katawan ni Yang Kai ay nababalot ng mga bitik at dugo. Sa bawat pag-atake nila, ito ay isang pagsubok sa kanilang pisikal na lakas at kalooban, ngunit kung hindi nila magagawang makipagkompetensya sa isang Royal Lord. Sa sandaling ito, si Mo Na Ye ay nasa isang kahabag-habag na kalagayan. Kahit na siya ay isang Royal Lord, hindi pa rin niya nagawang labanan ang 8 directions array at napilitang umatras, ang kanyang Black Ink strength ay nawala. Sa mahigpit na pagsasalita, sapat na ang 7 directions array para makipaglaban sa isang bagong master ng Royal Lord na tulad niya. Gamit si Yang Kai bilang formation ay, sapat na ang 8 directions array para harapin ang mas matandang Royal Lord tulad ni Muyu. Sa larangan ng digmaan, ang grupo na pinamumunuan ni Yang Kai ay walang alinlangan na nagtagumpay. Lahat ay lumaban ng buong lakas, ngunit napakahirap pumatay ng isang Royal Lord. Gaano man kalungkot si Mo Na Ye, nandoon pa rin ang pundasyon ng isang Royal Lord.
Maliban kung mayroon silang napakalakas na lakas, magiging mahirap na patayin siya. Si Yang Kai at ang iba ay nakasakay na ngayon sa isang tigre, hindi makababa. Inaasahan ng lahat ang resultang ito, ngunit walang paraan para mabaliktad ang sitwasyon. Ang Spacetime River ay ginawang isang mahabang latigo ni Yang Kai, at sa tuwing ito ay bumagsak, ito ay ang pagsasanib ng libu-libong Great Daos. Walang kapantay na momentum, kapag nailabas na, hihina na naman. Nang magsimulang bumagsak ang OpenSea at momentum ng 8 Directions Array, tumawa ng malakas ang bagbog na si Mona Ye. Yang Kai, kung hindi mo ako mapapatay ngayon, ito na ang katapusan mo. Malamig na tinitigan siya ni Yang Kai, hindi umimik habang hinahampas niya muli ang kanyang latigo. Ang orihinal na walang katulad na matalim na pag-atake ay biglang naging matamlay, ngunit sa gitna ng labanang ito, isa sa mga master ng 8th grade ay hindi na nakatagal at nagluwa ng isang subo ng dugo, ang kanyang aura ay mabilis na hamina. Matagal na siyang nagpumilit. Sa loob ng libu-libong taon, ang mga master ng human race ay bumuo ng isang battle formation upang labanan ang kalaban, ngunit bukod sa isang beses na ito, ang 8 Directions Array ay isang beses lang lumitaw. Sa oras na iyon, ito ay tumagal ng wala pang 20 paghinga ng oras. Sa 20 paghinga ng oras na iyon, ang 8th grade master na kumikilos bilang formation ay namatay sa lugar, habang ang 7 iba ay nagdusa ng matinding pinsala. Sa kabilang banda, ang resulta ng labanang ito ay ang pumatay sa isang pseudo-royal lord at ilang iba pang territory lords na nagsanab puwersa. Simula noon, ang 8 Directions Array ay hindi pa lumitaw sa anumang larangan ng digmaan hanggang ngayon. Gaano katagal ang lahat sa oras na ito? Lumipas na ang isang buong incenso stick ng oras. Bagamat ang karamihan sa panggigipit ay napigilan ni Yang Kai, kailangan pa rin itong tiisin ng iba. Ang pressure ay hindi lamang nagmula sa mismong battle formation, kundi pati na rin sa counterattack ng Royal Lord Mona Ye. Malapit nang bumagsak ang isang 8th grade. Sa isa, magkakaroon ng pangalawa, pangatlo. Nang makita ito, agad na binago ni Mona Ye ang kanyang ugali at naging mayabang. Ngayon, ako naman. Sa sandaling matapos siyang magsalita, lumipat siya mula sa pagtatanggol patungo sa pag-atake, at ang walang hanggan na Black Ink Strength ay nagbago sa isang matalim na pag-atake na sumulong. Kumunot ang noo ni Yang Kai, ngunit magagamit lang niya ang kanyang Spacetime River para harangan ang mga pag-atake. Sa sandaling iyon, unti-unting nawala ang kalamangan ng human race, na sa una ay kulang. Kasabay nito, si Tian Shusho, na kanina pa nakatutok sa sitwasyon, ay nagpadala ng voice transmission. Panahon na, mangyaring bigyan mo ako ng tulong. Sa utos na ito, ang maraming human race masters sa posisyong ito ay na-activate lahat ang kanilang divine abilities at secret techniques, binago ang kanilang defensive stance at nagkusa na umatake. Ang biglaang pagbabagong ito ay nahuli sa mga master ng Black Ink Clan at sa ilang sandali ay nahirapan silang labanan. Habang si Meng Kei, na nakaupo sa ganitong posisyon, ay bahagyang nagulat, nakita niya ang 5 Directions Array na sumugod sa kanya sa walang takot na paraan. Ang pinuno, si Tian Shusho, ay sumigaw. Bastos, ibigay ang iyong buhay. Ang walang tigil na momentum na ito ay talagang nagbigay ng takot kay Meng Kei. Bagamat siya ang ikatlong pseudo-royal lord, hindi siya kailanman pinahahalagahan. Ngayon na ang Black Ink Clan ay nagsilang ng isang malaking bilang ng mga pseudo-royal lords, ang kanyang kahalagahan ay walang alinlangan na bumagsak ng husto. Siya ay palaging may mahusay na mga ambisyon at nais na makamit ang mahusay na mga tagumpay sa Universe Furnace mundo, ngunit ang kanyang kapalaran ay hindi masyadong maganda. Siya ay paulit-ulit na nakatagpo ng malalakas na mga kaaway at dumanas ng mabibigat na pinsala, na nagpapahina sa kanya.